sa kanila. Ang Nuban at ang Santa Cruz ay parehong maaga pa lang, no? Ay naghahanda na para po sa ating papalapit na anniversary. At umaasa na kayo din po dyan ay naghahanda para po sa napakahalagang okasyon na yan. No? Ngayong gabi ay nais ko kung tayo mag-uusap about the greatest needs of our day. The greatest needs of our day. Kayo po ang tatanungin sa ganitong klase ng kapanahonan, ano ang mga higit na mas mahalaga na kailangan ng tao. Now, kung ito po yung ating katanong sa bawat taong ating nakausap, naniniwala ako na karamihan ng tao na magsasabi, what is the greatest needs of our day? Karamihan is what? Naghahanap sila ng kapayapaan, naghahanap sila ng kayamanan, naghahanap sila ng karahiyan, naghahanap sila na sila yung makilala, naghahanap sila na sila yung magtagumpay. Ang iba naman ay bagong gobyerno, bagong pangulo. Pero tayo as a Christian, kung kayo ang tatanungin, what is the greatest needs of our day? Ano ang inyong sasagot? Ngayong gabi, ay doon po ibig na tayo po ay mag-uusap. Natutigit sa ganitong kapanahonan na ang mundo ay paano bang sila nakikiramdam. Kung ito na nga ang palapit na digmaang pangdaigdig na ikatlo. Maraming tao ay yung bang iba nga ay nagsasabi pa na hindi kaya ito ang Antikristo. Hindi kaya ito na yung hindi kaya ito na yung Great Tribulation. Sapagkat sinabi ko naman sa inyo, may mga churches na ang kanilang pangalit tayo ay primary linya, di ba? Post-tribulationist. Di ba alamin? Ibig sabihin is what? Naniniwala tayo na bago ang tribulation, darating muna ang ating Panginoon sa Kristo. Alright? Walang Kristiyanong papasok sa Great Tribulation. Alright? Kaya primary nga, pre-trib tayo. Ang iba, post-trib. Naniniwala sila na ang Kristiyano ay papasok sa Great Tribulation. At pagkatapos pa ng Great Tribulation, doon padarating ang Panginoon. Alin natin? Dahil dito, kiniklaim nila yung salita na ang magtiis hanggang sa wakas sila lamang maliligtas. Now, Bible says, for by grace are you saved through faith. Amen? Ang salvation na hindi ang makapagtiis. Sino ang makapagtitiis? Amen. Ano ba? Sino? Okay? Kaya nga, what is the greatest needs of our day? As a Christian, ano ang ating paniniwala? Ano bang higit na mahalaga at higit na kailangan ng tao sa kasalukuyan? Doon tayo po dahil tumayo at tayo pinalangin. At hindi mas baranggang pag-pray mo yung ating bersama. I just Amen. Alright, mabunan po kayo. Yes, what is the greatest needs of our day? Ang sabi ng iba, pagkain. Ang sabi ng iba, pera. Di ba? Ang mahalaga ay pera. Iba naman ang mahalaga ay pagkain. Iba naman ang mahalaga ay may sarili kang bahay. Di ba? Ang iba naman ang mahalaga ay meron kang ipon. Amen? Iba naman ang iba. Iba ipon.
Ha? Ang mahalaga ay kapayapaan. Alright? But again, what is the greatest needs of our day? At siyempre, sa Christian, ating pupuntahan ang ating Bible, ang salita ng Diyos, upang wag tayong magkamali at malaman natin talaga kung ano ang higit na kailangan sa ganitong kapanahonan. Now, 2 Timothy chapter 4. What is the greatest needs of our day? Now, 2 Timothy chapter 4, verse number 1 hanggang number 2. Alright, sundan niyo po ako. Amen? Verse number 1, ay lahat. I charge thee, therefore, before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Alright? No, ito yung ating hinihintay. Amen ba siya? Amen? Ito yung ating inaasahan. Alright? Okay? Ang pagdating at ang magpapakita ng ating Panginoong Kristo. Now, what is the greatest needs of our day? Okay, habang tayo ay naghihintay sa Kanya. Pera, pagkain, kayamanan, politika, verse number 2 tayo lahat, pagkalakas, preach the word. You see? Preach the word. Now, what is the greatest needs of our day? Number 1, scriptures to be preached. Nakita niyo po? Ano ang turo ng Panginoon? Kung mayroon ng higit na mahalaga, higit na kailangan ng tao sa ating paligid, ano kailangan? You see, ang salita ng Diyos na maipangaral. Are you with me? Amen? Amen? Tinan niyo, kung gaano, sabi ko, yun ba talaga? Notice verse number 1, I charge thee, therefore before God and the Lord Jesus Christ. Imagine yan. Alam niyo makita, yung seriousness, yung solemnity. Di ba? Okay, alang-alang sa Diyos, alang-alang sa ating Panginoon Kristo. Praise the Lord! You see? Praise the Lord. Alright? No, listen, don't forget, we are born again by the Word of God. Are you with me? Amen? Tayo ay naligtas at ipinanganak na muli na kabilang sa pamilya ng bakit? Dahil sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Maliwanag ba? Kung walang Bible, hindi ka naligtas. Kung hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos na naipakal, hindi tayo na-born again. Ang anak pa rin tayo ng diablo. Nasa maling pamilya pa rin tayo. Walang pag-asa ng langit kung hindi tayo nakapakinig ng Word of God na naipangaral sa atin. You see? Yung one is the greatest of our day. Number 1 is what? Number 1, scriptures to be preached. In 1 Peter chapter 1 and verse number 23. 1 Peter chapter 1 and verse number 23. Ito niyo po? Kayo lahat. Being what? Being born again. Not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Nakatiyan? Yan ang ipinanganak kayong muli. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Okay? Sabi ng Lord, sa John 3:5, ye must be born again. Amen? Amen? Kailangan kayo ipanganak na muli. Amen kasi? Malibang ipanganak kayo muli, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pero hindi na mga tao sa ating paligid. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kung kaya sila naguguluhan, nahihilo, natataranta, natatakot, bakit? Sapagat wala silang pag-asa, wala silang langit na pupuntahan. Maliwanag ba? Walang Diyos na tutulong sa kanila. Maliwanag ba? O bakit sa kabilang ng kong kaguluhan payapa tayo samantalang sila nalilito? Bakit? May Diyos tayo na tinanggap natin. May Diyos tayo na hinihintay natin. Alam natin na hindi ito ang tunay
salita ng Diyos. What is the greatest in the birthday? Yes, the scriptures to be preached. Okay? We are born again by the Word of God. And we are enlightened by the Word of God. Alright? Okay, we are what? Enlightened. Naliwanagan. Amen? Naliwanagan tayo. Nakaunawa tayo. Amen? Dati nasa kadiliman. Maliwanag ba? But we are enlightened by the Word of God. In Psalms chapter 19 and verse number 8. Pasahin nga po natin ito. Ito yung mahalaga. Okay, ito yung kailangan. Okay, maipangaral ang salita ng Diyos upang sila rin naman ay makabilang sa kanyang pamilya. Pangalawa, upang sila rin ay maliwanagan tulad natin nakaunawa. Psalms 19 and verse number 8. 19 verse number 8. Alright, okay, sabay-sabay po tayo. Ready? Basa. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, and then what? Enlightening the eye. Kita mo? Nagpapaliwanag ng mata. Amen? Amen? Ano yung mata? Mata ng pagkaunawa. Hindi yung mata ng pagkaunawa. Amen? Hindi ba dati ang Word of God natatalakbuhan para sa atin? Amen? Hindi ba dati pag tinatanong ka, ano rin yung ano? Sila, ako kahit saan ako, pwede ako. Universalist ako. Kasi hanap ka ng araw eh. Amen? Mahalaga yung may Diyos. Wala ko may Diyos. Kala mo tama. Tama. Kung hindi nakaabot sa iyong Word of God, nasa kadiliman ka pa rin ngayon. So, ganun din sila. Naliwanag ba? Nadidiliman sila. Amen? Akala nila katapusan ng lahat. Pati nga si Trump, akala nila, baka si Tagdawang kay Kristo. Ang sabi ng iba naman, yung manugang. Di ba alam eh? Iba naman si Vance. Baka doon si parang Elon. Si Brother Elon. Si Elon Musk. Sari-sari ang sinasabi ng tao. Okay. Tatanggalin niya yung mga piyabal na yan. Papatay lahat ng dikuryente. Okay, para doon makontrol lahat. Lahat dikuryente. Isa pa ako sa dikuryente na. Sari-sari. Hindi na po ano nang isip ng tao. Amen? Amen? Samantalang tunay na baptist, payapa lamang. Amen? This world is not my home. I'm just a passing through. Amen? Amen? My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Kaya yun din ang kanilang kailangan. Alright? Kailangan nilang born again, kailangan nila lang maliwanagan sila. Kaya we are living in dark days. Amen? Amen? Sabi ng Bible sa Book of Matthew, lahat ng nagaganap, yung mga digbayan, kailangan talagang mangyayari. Remember that? Binagit ng Lord, amen? Yung mga nagaganap, kailangan talagang maganap. Kailangan talagang mangyayari, pero hindi pa yan ang wakas. Can you imagine? Kailangan maganap. Amen? Kailangan mangyayari. Okay. Now, of course, kung nakakaintindi ka, mag-aaral ka. Binagit ko inaral ko yung Gog and Magog. At nakita ko for sa akin to nakita ko talaga, okay, yes, ang Gog and Magog, tayo mo nang iba kung diyan Russia. Gog, Meshech, and Tubal. Sabi ng Ezekiel, sasalakay ito sa Israel. Gog, Russia, and Magog. Okay? Tubal is Tobox. Meshech is Moscow. Togarma is Turkey. Alright? At ang pinaka-leader nito, tayo walang iba kundi ang Russia. Okay? Lahat ng Muslim countries sa buong mundo ay pamumunuan ng Russia against the nation
Israel. Now, tingnan nyo sa mapa yung Russia at lahat ng nakapaligid na bansa sa kanya na dating sakop ng USSR. Di ba? Amen? Dati, walang Russia. Dati is what? USSR. Amen? Okay? You see, nang bumaksak ng Russia, ang USSR, sa panahon ni... Sunod kay President. Okay? Nawala yung USSR. Nagkanya-kanya sila. Nagkanya-kanya. Alright? Nung lahat ng yan, puro Muslim country yan. Puro Muslim country yan. Sa gitna-gitna yan. Okay? Lahat ng yan dati ay sa USSR. Diba namin? Now, of course, ang dream ni Putin is what? Ay muling mabuo ang USSR. Yun ang kanyang pangarap talaga. Ay, ba namin? Oh, you see, kaya galit siya sa Ukraine sa pagtungkol Ukraine. Isa sa bumiwali sa kanya, di ba? Oh, yung iba nakuha na niya muli. Alright? Now, and then, lahat ng Muslim country na nakapaligid naman sa Israel ay aliado ng Russia. Di ba namin? Sumusubaybayin niyo. Paligyan, sabi ni Kristo, kailangan mangyari, pero hindi pa yan ang wakas. Ay, naging siya. So, relax lang tayo. Hindi tayo dapat ma-surprise sapagat doon pa man, sinabi na yan sa atin ng Panginoon. Ay, naging siya? What is the various needs of our day? Yes, the scriptures to be preached. Alright? So, upang sila'y maliwanagan tulad nating naliwanagan. The Word of God, because of its divine purity, it provides spiritual light and clarity of understanding. Amen? Kasi dalisa yung Bible, ba? Pure Bible. Kaya, anong dulot ng Bible pag binabasa mo? Anong dulot nito sa iyo? Diba? Kaliwanagan. Pagkaunawa. Ano yung siya? Pagkaunawa. Upang hindi ka madala ng mga kasinungalingan. Amen yung siya? Hindi ako magsasawang sabihin at ipaalala sa inyo bilang pastor. Okay? Hindi lahat mas marami sa Facebook hindi totoo. Amen. Kahit pa video yan, hindi totoo. Di ba? Akala mo talaga baklang-baka si Lacson. Talagang mukha-mukha niya. Tama? Nakita mo? Talagang mukha-mukha niya. Mukha-mukha talaga ito, sumasayo siya. Tama? Pero yun, ay lahat yun. Amen? Kapag hindi ka marunong, madadala kang lahat. Pag doon ka kukuhan balik ka sa Facebook, nagalit ka sa mainstream, nakikinig ka sa akin, nagalit ka sa mainstream media, sapagat lahat ng salasal ng mainstream media, hindi totoo. Tama? Ang Amerika galing sa CNN, pero kumukuha ng balita, kumukuha ng news sa buong mundo sa Facebook. Ibig sabihin, let God be true, but every man a liar. Amen? Amen? And 2 Corinthians 4:4, read the Bible. 2 Corinthians 4:4, Satan is the God of this world. Diba namin? Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. Amen? In 1 John chapter 5, verse 14, the world lieth in wickedness. Ano yun sabihin? Amen? Kaya lahat halos ng nasa mundo ito, okay, ay pawang hindi totoo. Gaya ni Satanas, na Diyos ang sanlibutan ito, na wala sa katotohanan sa kanya. John 8:44, ano sabi po? Si Satan is what? He is what? He is a liar and the father of it. Amen? Si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kapag siya nagsasalita, ng kasinungalingan, natural sa kanya yun. Because he is a liar and then what? Father of it. Ano yun? Kaya nga, katulad ng tanong ni Pilato sa ating Panginoon. Anong tanong ni Pilato? What is the truth? Ano yung sabi? What is the truth? John 17:17, sanctify them through thy word. Thy word is truth.
Ito ang totoo. Amen? Pero kapag Kristiyano ka, hindi ka nagbabasa ng Bible, puro ka lang Facebook, media, kawa-awa. Umumuhit ka, kikilos ka, magdamdan mo, kapareho din lamang na mga tao sa paligid mo na walang pag-asa. Hallelujah ka? Read the book. Read the Bible. And then, meditate therein day and night. Hallelujah? Romans chapter 12, verse number 2, ano sabi na ito? Be not conformed to this world, but be transformed. Be not conformed to this world. Amen? Huwag kang umayon. Huwag mong hayaan ang world ang mag-mold ng iyong buhay, mag-mold ng iyong isip, magsabi sa iyo kung anong iisip mo. Ba't mo yan? Be not conformed, this but be transformed by the renewing of what? By the renewing of your mind. Now, paano ma-renew yung mind? Paano? Saan para? Meditate the Word of God. Amen? By meditating the Word of God day and night. Okay. So what is the biggest stage of our day? Scriptures to be preached. Any reason? Alin ba? Scriptures to be preached. Maliwanag ba? I-preach mo sa kanila. Tingin sa kanila. I-preach mo sa kanila at i-preach mo rin sa iyong paglakas, sarili. Amen? Sabi ng isang kabataan lalaki sa kanyang pastor, ito po problema ko, ito problema ko, ito po ang problema ko, ito. Nakikinig pastor sa kanya. Okay. Nakikinig sa akin. Alright. Nasabi ng pastor, now, kapatid, yan ang matagal ka na dito sa church. Okay, kaparehod niyo rin. 30 years ka na halos dito. Okay? At lagi ka rin nasa unahan, kagaya din sila. Na marami ka na halos, tama ba? Opo, pastor. Marami ka rin members, tama ba? Alright. Now, ngayon, yung problema mo yan, ito ang sabi ng Bible sa'yo. Basahin mo yan. Ngayon, ulit. Listen to me. Ulit. Ngayon, pangaralan mo ang sarili mo. Payuhan mo ang sarili mo. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? Now, what is the greatest news of our day? Scriptures to be what? Preach. Preach ka rin. I-preach ka rin, no? Sa kanila, at lakas nyo, sa sarili mo. Amen, minsan, ito ang kailangan natin para ito. Okay? Salita ng Diyos, may pangaral sa kanila at sa ating, lakas nyo po? Sarili. Alright? Kausapin mo ang sarili mo ng salita ng Diyos. Pangalawa po, Savior to be presented. Okay, Scriptures. Secondly, Savior. Savior to be presented. Acts chapter 8 and verse number 5. Acts chapter 8 and verse number 5. Acts 8 and verse number 5. Alright, verse number 4 muna. Verse 4 to number 5. Ready? Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Ano yun? And then now, anong ipinangalan ni Philip? Si Kristo, ipinangalan ni Philip sa kanila. Now, tignan nyo, anong rason? Ano ang naging rason? What is verse number 6 to number 8? Ay lahat. And the people, with one accord, gave heed unto those things the Spirit spake, hearing and seeing the miracle which he did. For unclean spirit, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with forces, and that were lame were healed. Verse 8, and there was what? Great joy in the city. Bakit? Nagkaroon great joy sa children sapagat yung scriptures na ipangaral. Ano yung sinin? At pangalawa, yung Savior, pangalawa is what? Na i-present. Nakayo mo yung dugso? Nakayo mo magkadugso? Amen? Anong resulta? Na
ating Savior na i-present, anong resulta? Great joy. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Nagkaroon malaking kagalakan sa kanilang luha. Alright? You see, kaya what is the greatest needs of our day? Yes, the Word of God. And secondly, ang tagapagligtas, ma-present natin sa mga tao niya. Alright? What is chapter verse number 35? Number 35. Number 35. Ready? Verse 14 muna. Verse 14. Now, when the apostle which were at Jerusalem heard that Samaritan had what? Received the word of God, they sent unto them Peter and John. Now, verse 35. Ready? Basa. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Nakarinig po? Savior to be presented. Okay? Now, in Acts chapter 7, in chapter 9 and verse number 20. 9 and 20. Ready? Ready? Basa. Now, si Saul, pagkatapos niya maligtas, alright, halos wala pang isang linggo na siya pinaliligtas. Verse number 20, pakalakas nga. And straightway, he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Kasi Christian, ito yung kailangan mo ngayon. Alright, naghahanap sila ng kapayapaan, naghahanap sila ng kasagutan sa mga problema nila, nakaharap. Alright, akala nila kapag natugunan, tapos lang lahat, but no Christian, ang kailangan tunay na kaiswag, the Word of God, mapakinggan nila. Amen? Amen? At ang Kristo, ang tagapagligtas, mapakinggan at matanggap nilang tagapagligtas. Alright? No, chapter 17, verse number 3. Tinunod niyo po ako. Chapter 17 and verse number 3. 17 verse number 3. Ready? Kaya lahat, ready ba? So, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I present to you, is Christ. Tagalog, na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay mula sa mga patay. At itong Jesus na ito, na aking ipinangaral sa iyo, ay siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Amen, Kristo? Amen? Yung bigat ng kasalanan. Amen? Okay? Tutugunan ng Panginoon. Bibigyan niya ng kaginhawaan. Okay? The word buksan at patunayan ay nipapahiwatig po ito ng plain preaching. Ipalagay? Amen? Right to the point. Okay? Ang itinuturo sa atin ay kapag ating ipinangaral ang ating Panginoon sa mga taon to, we need to be plain spoken. Ay paano isa? We need to be what? Plain spoken. Maliwanag ba? Amen? Amen? Simple. Simple presentation lang. Amen? Sapagkat yung mga sa aming paligid, kailangan namin na maunawaan that Christ is the only way. And He is the only Savior. Wala nang iba. Maliwanag ba? Na sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ng nating ikaligtas. Amen? Amen? Yung pangalan pa lamang ni Jesus is what? Ang siya yung tagapagligtas. Ano yung pala? Amen? Sabi mo sa mga kalasutid, no? Okay. Napakaraming churches ngayon, no? Churches na matatawag, minsan nga ay Baptist pa rin. Pero nakakalungkot, hindi talaga masabing Bible church. Ano yun eh? Amen? Amen, isa?
isang problema. Parang masabing Bible Church o talagang Bible Baptist, no? Bible Church teaches salvation is by grace through faith. Di ba alam yun? Para masabing Bible Church, ano kailangan? Okay? Kailangan nagtuturo siya that salvation is what? By grace through faith. Amen? Biyaya lamang ng Diyos. Amen? At yung biyayang yun, makakamtan sa magitan ng palataya. Pangalawa, it teaches eternal security. Kaligtasang hindi nawawala. Amen, Christian? Yun ang Bible Church. Anong pangatlo? Separation from the world. Liwanag ba? Ang ligtas, humihiwalay na sa sanlibutan. Humihiwalay, tumagalikod sa paggawa ng masama. Are you with me? Amen? Nabihirang may pangalan sa pagkatipiso ng marami. Pagkamaligtas, totoo naman. Amen? Kung talagang ligtas ka na, at talagang yung salvation mo talagang totoo, hindi nawawala, talayo ka sa masama. Di ba naman? Amen? Ano ba ang yung Bible Church? Bible Church teaches that there is heaven and there is hell. Parehong totoo yun. At digit sila, that Jesus is coming again. Siya babalik ng muli. Amen? At ang Bible Church, no? Okay? At ang Bible Church ay busy to engage in soul winning and evangelism. Kapag nawala ang soul winning sa isang Bible Baptist churches, hindi na ito Baptist na totoo. Okay? Kaya what is the presentation of our day? Yes. Scriptures to be preached. Ano yung pangalawa pakalakas? Savior to be presented. Alright? Savior to be presented. Sa paanong paraan, i-present? Plain and simple. Nakikinig ka sa akin? Plain and simple. Alright? Kailangan mo naman nila. Ang tao, pag namatay, tiyak din piyan ang pupuntahan. Pero, kung si Jesus namatay dahil sa aking kasalanan at nabuhay na muli, ay tatanggapin mo ngayon, mananampalataya ka ng buong puso mo, ipapahayag mo siya ng ibibig, tatanggapin mo siya ng Savior, hindi kita pupunta ng impyerno, makatitiyak ka ng pagtuo ng langit, sapagkat yan ang ipinangako ng Panginoong Kristo. Ang sumasampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Plain and simple. Alright? People must know the plain truth. Amen, Christian? People must know the plain truth. Amen? Kung kinakailangan. Malinaw naman yung kanyang mata. Buksan mo yung Bible mo, ipakita mo, hayaan mo siyang magbasa. Maliwanag ba? Hayaan mo siyang magbasa. Hindi ka pakita mo yung mga talata. Hayaan mo siyang magbasa. Hayaan mo siyang unawain. Ito na mo, naniniwala ka ba dyan sa sinabi ng Panginoon? Kung naniniwala ka ngayon, gawin mo yung sinasabi. Alright? Savior to be presented. And number 3, na mahalaga, kailangan ng tao sa kasalukuyan ng Islam. Number 1, Scriptures. Number 2, Savior. Number 3, nakikinig mo ba sa likod? Separation. Ano yung pangatlo? Na greatest needs today? Pangalakas, separation. To be practiced. Alright? Hindi lang pinag-uusapan, hindi lang pinaniniwala, kundi pinapractice, ginagawa. Okay? Ginagawa. 2 Corinthians 6 and verse number 14. Alright, sa likod ka na, nandiyan kayo ha? Alright, sa kataliran, sa gawing kanan ko, gawing kaliwa ko, gawing gitna. Alright? 2 Corinthians 6 and number 14. Verse 14, ang sabi ng Panginoon, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship have righteousness with unrighteousness? And what communion that light with
Darkness, sa Tagalog, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga hindi nananampalataya, sa hindi saved. Maliwanag ba? Hindi Christian. Sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katuwiran at kalikuan. Walang pakikisama, tama? O anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Wala din, tama? Hindi pwede magsama yung dilim at liwanag, tama? Hindi rin pwede magsama yung hindi ligtas at yung isa ay ligtas. Maliwanag ba? Amen, yes, sir? Amen? Amen. Binat ang equally yoked with the believers. Alright? Okay. And then, verse number 15. Ay lahat. And what concord had Christ with Belial? Okay, anong pakikisang meron si Kristo kay Satanas? Nakita mo? Or what part had he that believed with an infidel? Wala rin nga naman. Wala. And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Thus God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, pakala, wherefore, come out from among them, and be ye separate. Yes, Bishop. Isa sa napakahalaga, importante, na pangailangan sa kasalukuyan, separation to be practiced ng mga mananampalataya. Okay, amen, Bishop? Amen? Amen? Separation. Now, what? What? And what? Number what? What are we? Saan tayo dapat mag-separate? Saan tayo dapat humiwalay? Saan? Tatlo, Tatlo. Simple companions. Pangalawa, lakas? Pangatlo? Okay. Una, simple, makasalanan, masamang kasama. Pag sinabing simple companions, ano yung sabihin nun? Simple companions. Simple companions, ano sabihin? Ano sabihin? Simple companions, ano sabihin? Simple kumpare? Kumpare. Okay. Alam mo ba yun? Hindi naman din sa ating kalangan. Marami tayong mga young people dito na remember. Ang nilalim, mga nakasama natin, di ba? Magagaling na bata. Hindi? Magagaling umawi. Nakasama natin, pero hindi nagawang humiwalay sa mga dating barkada. Nawala sila. Nakalipa ba? Nawala. Tama? Natangay sila ng simple. Dito mo. Amen? Yung mga kilala ako. Buti sa atin wala. Bumarka na sa bakla. Ngayon, tomboy na. Kailangan yung tomboy. Nahawa. Nakatawa ba? Simple companions. Okay? Don't forget that Amos 3:3, how the two can walk together except they be agreed. Paano sila magkakalakad na magkasama maliban sila yung magkasundo? Okay? Simple companions. Alright? Okay. Kasi pinahihiwalay tayo, no? Pero sige siya, hindi ibig sabihin galing ka sa kanila. No. Hindi ibig sabihin galing ka. Bagkus gusto mo nga silang maligtas. Yung mga dati mong barkada, gusto mo rin makakilala. Tama? Gusto mo rin madala sa Lord. But ang malungkot ay hindi ikaw ang nakadala. Ikaw pa ang nadadala. Kung hindi mo sila madala, lumayo ka! It's a matter of influence. Dapat ikaw maka-influensya. Tama? Ang malungkot, ikaw ang may-influensya. Alright? Ano yung pangatlo? Simple ka. Places, may mga lugar kang dating pinupuntahan nung wala ka pa sa Lord. Ngayon nasa Lord ka lang, hindi mo na dapat puntahan. Hindi ka dapat makita sa pasugalan. Amen? Amen? Hindi ka na dapat makita sa mga big joke. Uso ba yung big joke ba? Wala, meron pa bang gano'n? Meron pa ba? Kagalit ka doon kagabi?
sa mga nagiinuman, nagsulat, hindi ka dapat makita. Amen? Simple. Ikaw makakapagsabi. Ikaw makakapagsabi. Alright? Okay. We should be willing to avoid and give up anything na makakahadlang sa atin upang maging effective tayong witness ng ating Panginoon Kristo. And simple practice, masasamang gawain, lumayo ka na. Amen? Lumayo ka na sa masasamang gawain. Amen? Kailangan ko bang elaborate yun? Masasamang gawain? Amen? Amen? Alam niyo, isang dahilan kung bakit si Haring Saulo ay pinatay ng Diyos is what? Isa sa naging ultimate. Huling-huling ginawa niya kung bakit pinatay siya ng Diyos what? Kumonsulta siya sa espiritista. Remember that? Kumonsulta siya sa isang espiritista. Gusto niyang makausap yung patay na. Di ba nalagay siya? Listen carefully. Hindi na tayo dapat dyan. Amen? Albularyo, manggagaway, espiritista, agi-agimat, paswerte, hindi yan para sa atin. Amen. Kaya makademonyong gawain yan. Hindi yan sa Diyos. Amen yun siya? Hindi sa Diyos. Okay. Hindi mo sila kailangan. So, kung gusto mong gumaling, kumonsulta ka sa ating herbalist, si Brother Nestor. Kako mo tayo pagkasama ka? Nilista ko lahat yung pinaliw niya. Nagdamot ka. Ano masama, di ba? Why? Bakit dapat tayong sumipre? Bakit? Because of what? Because the Lord commands me. Bakit dapat? Because of what? Iniutos ng Diyos, come out. Verse 7, come out from among them and be ye separate. Amen? Maging sa false religion. Religion, pinapahiwalay tayo ng Diyos. Maliwanag ba? Simple places and what? And false religion. Pinapahiwalay tayo. Maliwanag ba? Hindi tayo dapat makita sa ganun lugar. In 1 Corinthians chapter 10, and verse number 2, napakahalagang makita talaga kung ano ang puti at kung ano ang itim. Kung ano ang katwiran at kung ano ang kalikuran. Kung ano ang sa Diyos at ang hindi sa Diyos. Napakahalaga. Are you with me? 1 Corinthians chapter 10, verse number 20. Ulit-ulit kong sinasabi. Okay? Tayo mga ligtas, tayo mga mananampalataya, tayo mga naghahatid ng Gospel ni Cristo, hindi rin dapat makita sa mga maling pagtitipon ng mga kulto at ng mga relihiyon. Hindi tayo dapat makita. Okay, first Corinthians chapter 10 and number 20. Andiyan na kayo? Ready? Andiyan na kayo? Ready? Basta, but I say, the thing which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with the devils. Sa Tagalog na? Subalit, sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At hindi ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakipagkaisa sa mga demonyo. Kausap ni Pablo, Kristiyano, Baptist na pareho ninyo. Pero kailangan pa rin pala huwag kayong makisama sa mga gawa niya. Yan ay makademonyo. Ano yun? Okay? Sabi ko madalas ko, kayo mga ninong, hindi dapat kayo papasok sa mga Catholic churches sa pagkinuha kayong ninong. Ninong kayo pero huwag kayong pumasok. Kayo may mga kabarkada kayo, kaibigan, ikakasal, kukunin kayong abay sa Catholic church, huwag kayong papayag. Huwag kayong makikipag-fellowship sa mga demonyo. Maliwanag ba? Piliin nyo kung sino ang ibig yung kaluguran, ang Diyos o sila. Okay?
Kailan po sa aking Bible, no? Sabi niya, nakikita ba kayo dyan? Okay. Behind, sabi dito, okay, matindi yung concern ni Pablo sa mga taga-Corinto na baka pumapasok pa sila doon. Sabi ni Pablo, sabi ng reference Bible, because behind the idols are fallen angels. Behind the idols are fallen angels. Evil spirit. Okay? Kaya yung pakikipagkaisa rito ay pakikipagkaisa sa mga demonyo. Alright? Come out from among them and be ye separate. Napakahalaga. Alright? Bakit kailangan? Bakit iniutos sa atin? Ano kasi? Ano pa? Isa pa? Bakit mahalaga? Bakit kailangan? Because our influence and power depends upon it. Bakit kailangan? Ano yung pangulit? Because our what? Influence and what? Power depends upon it. Yes, sin robs the child of God His power. Amen? Kapag sumusunod tayo, ando yung power of God. Sa ating pagsuway, nawawala yung power sa atin. Nakikinig sa akin? Nakikinig kayo? Amen? Listen ka pa. Si Samson ang halimbawa natin. Amen? Napakalakas ng tao sapagat suma sa kanya ang Panginoon. Di ba ba? Pero dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, nakikinig sa akin, nabulag yung kanyang mga mata at namatay siya sa gitna ng kanyang kaarawan. Powerless. Bakit siya naging powerless? Ano yan? Because of what? Disobedience. Alright? Okay. Sa panahon nito, kailangan talaga tayong mga mananampalataya sumasa yung power of God. Amen? Effective na witness ng Panginoon. Amen? Effective yung ating testimony sumasa atin ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos. Alright? Yes, the greatest needs of our day is what? Mga tao ng Diyos. Amen? Amen? People of God, ipinalangaral ang kanyang salita. Amen, sir? Amen? People of God, ipinapresent, ipinabahagi ang Kristo na ating tagapagligtas. Amen? People of God, separatists, humihiwalay sa gawang masama at sa gawang masalimutan. Amen, sir? Ito ang kailangan sa panahon ito. Alright? Ika-apat, support to be provided. Alright? Mga people of God, sumusuporta. Alright? Sila ang kasangkapan upang i-provide ang pangailangan ng gawain ng Panginoon. Ano ba? Amen? Kasi nga naman, baka ikatwiran, ang taas ng bilihin, ang taas ng piyuga. Nahihirap ang pera ngayon. Yun ang magiging bukod behavior ng pera. Pero lagi pa rin puno ang Starbucks. Ano naman yung grupo sa Starbucks? Amen? Ang hirap ng parking, balagtong sa Sunstar. Doon ka magka-park sa kapila. Amen? Naunahan ko sa parking, yung brother. Amen? Kung taga ng Metro Center, ganun din. Bakit? Nahirap ka magbuhay. Amen? Pero puno ang mga malls. Puno ang Starbucks. Amen? Traffic lagi sa Pag-Arni. Amen? Kahit yung mga sasakyan nila, saan doon? Hindi mo papasok ka na? Yung mga puno lagi rin. You see? Ibig sabihin, ano walang maganap sa ekonomiya, yung luho ng tao, tuloy pa rin yun. Right. Hindi magbabago. Amen. Amen? Ang malungkot, hindi nawala ang luho, pero nagkukulang naman sa gawain ng Diyos. Maling-mali. Amen? Kung meron man talang dapat itaguyod, palakasin sa gantong panahon, ay walang iba kundi ang gawain ng ating Panginoon. Magkulang tayo sa kanya, pero huwag tayo magkulang sa ating Diyos. Sapagkat sa
kanya tayo umaasa. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating pag-asa, siya ang ating tagumpay, at siya ang magdadala sa atin sa kanyang kaharian sa langit. What is the greatest needs of our day? Support to be provided sa gawain ng Diyos at sa mga manggagawa ng Diyos. Okay? Supporting the ministry through giving strengthen our faith. Hindi ba? Amen? Amen? Yung doon pa nga lumalakas yung ating pananampalataya. Amen? Please don't listen. Faith is taking God at His Word. Di ba? Believing God's promises. In Acts chapter 20 and verse 25. Acts chapter 20 and verse number 25. Verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Amen? Higit na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? Yun ang pangako ng Lord, hindi ba? Kaya nga supporting the ministry through giving, strengthen our faith. Amen? Amen? Nakapakita ito na naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos at yun ang ating pinangahawakan. Kagaya naman yung sinabi na higit na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Also in the book of Acts chapter 8. Acts chapter 8. Oh, sorry. Okay, Second Corinthians. Chapter 8, verse number 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove what? The sincerity of your love. Kung talagang ang pag-ibig mo kay Kristo ay talagang totoo, hindi yun mababawasan anuman ang maganap sa mundo ito. Amen? Amen, Christian? Also, chapter 9, 6 to 7. Chapter 9, 6 to 7. Nandiyan kayo? Kaya but this I say, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang nagtatanim ng kaunti, aani ng kaunti. Ang nagtatanim ng sagana, aani din naman ng sagana. Verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen, Christian? Will God meet the needs ng mga tao niya na nagkakaloob, naghahandog, alam-alam sa kanyang gawain? Yes. Nakakita natin kay Abraham. Remember that? Kay Hannah. Amen? Sa Sarepagbuman at doon sa bata dahil sa John chapter 6. Amen? Kaya what is the greatest needs of our day? Support to be provided. Amen? Sino mag-provide? Mga tao ng Diyos. Tama? Amen? Ang gawain ng Diyos, hindi iniaasa sa mga politiko, hindi sa gobyerno. Ang gawain ng Diyos, iniaasa sa Diyos. Amen? At ginagamit ng Diyos ang mga tao ng Diyos sa kanyang gawain. Support to be provided. Alright? And lastly, saints to be protected. Amen? Sa ganitong mga kakapanahonan, sino? Nakikita mo kayo, tapos na ako, sino ang magmamalasakitan? Amen? Amen? Hindi ako aasan pag mamalasakit ka naman ng iba.
Di ba alam eh? Ang inaasahan mo naman sa akin, kapwa kung mananampalataya. Amen? Sino-sino mga brother? Tayo. Amen? Amen? Saved to be what? Protected. Amen? Amen? Tayo siyang magtatanggol sa ating kapwa. Amen? Hindi tayo pwedeng magkakanya-kanya. Are you with me? 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to number 12. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to number 12. Alright, tapos na. Verse 11, nandiyan na kayo? Now, nakita niyo po yung konteksto? Ang context nito ay yung rapture, di ba? Sa verse 1 to number 2, tama? Naghihintay sila ng rapture, amen? Amen? Naghihintay sila ng rapture, okay? No, habang naghihintay sila ng rapture, 11 to 12. Anong bilin? Wherefore, what? Takas, dahil ito, okay, call for yourselves together and edify one another, even as also you do. Dahil dito, magpaalalahanan kayo, magpatibayan kayo sa isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Verse number 12, and we beseech you, at ipinamamanhin ko namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon, nagpapaalala sa inyo. You see, saints to be protected. Amen? Hebrews 13:1. Hebrews 13, verse number 1. Let brotherly love continue. Amen? Magpaalahanan, mag-ingatan sa isa't isa. Amen? Amen, Bishop? Sabi ko, alam mo, alis eh, ako yung nagdaranag din naman. Kasi, asa mo, may mga dalaga tayo dito, mga anak niyo. Nakikita yung pinag-usap ko, bakit? Isa nilalala ko, meron parang binibiro-biro ko ng mga mag-gagawa ko ng mga lalaki, iba may asawa. Mag-ingat ka ha? Gusto ko mangyari, hindi na ako, kahit kayo na bumuha. Naliwanag ba? Nakita niya may bumibiro sa ating mga dalaga. Pag nasabihin sa akin, ano ka na? Di ko magsabi. Amen? Ingat ako sa mga dalaga natin. Pag isa mga binata, ingat ako dyan sa mga yan. Amen? Bakit? Pinoprotektahan ko sila. Amen na siya? It seems to be protected. Amen? Ano yun? Huwag mawala yung ating hasta kami yung consider ka? Kung kino-consider lagi natin ang isa't isa. Diba? Yan ang turo sa atin eh. Okay? In 1 Corinthians 11. Okay, 1 Corinthians 11. Mati na kayo? 11:21. Ready? Basa. For in eating, everyone take it before other his own supper, and one is hungry, another is drunken. Okay dito, pinalalahan lang sila ni Pablo. Okay, sa pagkain nyo din, huwag kayo parang yung maubusan. Ikaw consider nyo, yung wala pa. Ano di ba? Isipin, yung palang takaw ng Baptist, talagang doon pa ng takaw niya. Alam na yung maubusan. Nakita ha? Talagang yung alam mo, hindi ka lang, ipalala mo. May darating pa. Hindi sa inyo lahat yan. Ano yan? 33. You see? Saints to be protected. Be affectionate to each other. 33. Andiyan kayo? Wherefore, my brethren, when you come together to eat, ano siya? Kaya maghihintay lang kayo. Amen? Wala pa yung iba. Pag walang kumain, paparating. Sabay-sabay. Nakatingin po? Saints to be protected.
birthday ko nga, may okay dyan eh. Pero sino magkasabi sa inyo mali niyo? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig sa akin? Pastor niyo ako, tatay niyo ako. Amen. Ay, nag-isa? Maghihintayan kayo. Ano yung isa? Tayo one another. Amen? Tayo one another. Isang pamilya tayo. Amen? Di ba sa bahay din gano'n? Hanggang nanay, sabay-sabay. Para kahit kakaunti ang ulam, Daisy, nagkakasya ko, sabay-sabay. Kaso, kung nauna yung puso mataba, sino yung pangalan niya isa, yung mga, di ba? Puso, hindi mo nahintay. Akala mo sa yung lahat yan. Di ba? Taliwan another. Amen? Alam mo na, mula ngayon, pag may handaan tayo, hindi ko gagawin yung kanya-kanya buhay. Talagang maglalagay tayo, no? Mga tatay, Brother Arnie, Brother Emerson, ng takatakal. Amen? 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 Pag nakakain ng lahat, tsaka kakain yung takatakal. Yung natira. Kaya pasensya kayo pag kayo ng pasay. Hindi. Taliwan another. Kaya hindi siya kasi iba namimihasa eh. Di ba? Talagang kumakakawa, talagang alam mo eh, kung kakasya lang sa kanya lahat kung naman eh. Di ba? Ano yung sila pala? Bakit? Kasi salita ko para sa inyo, kailangan yun eh. Amen. Para pag napasama kayo sa ibang church, hindi tayo napapahiya. Amen. Oy, mga taga-Gabriel, pinong-pino. Dali lang yan. Amen? Ano yun? Amen? Pag dito ba yung mga ukay? Nakikita ba kayo? Mga ukay, maghintayan kayo. Hindi sa inyong lahat yan. Ano yun ba? Maghintay kayo ng kung sino mag-ano. Na-open kayo? Na-open kayo? Tinukang ang mukha niyo? Richard! Amen. Taliwan another. Okay? In Romans chapter, in chapter 14 and verse 40. Chapter 14 and verse 40. Okay, sabay-sabay ha? Okay, nandiyan na kayo? Ready? Basa. Let all this, let all this be done. What? Decently and what? In order. Hindi una-unahan. Hindi nag-aagawan. Maliwanag ba? Amen. Maliwanag ba? Sa lahat ng bagay, may kaayusan. Amen? Ayun sila. May kaayusan. Okay? Last Sunday yung preaching ko sa Lumba. Nag-preach sa pagtungkol ko sa mga high schooler. Mga high schooler pa lang, nagbibigol-bigolan na. Sabi ko, hindi tama yan. Okay? Okay? You see, sa Bible that the church will be discouraged. Relationship ng mga young age. Ano yun sila? Hindi tama yan. Okay? In everything, there is a season, a time for every purpose in the earth. Okay? Kayo mga young age, what age is young age? Anong age yung young age? Di marunong maglaba, di marunong magluto, laging ganit yung pera. Mga high schooler na ganyan, hindi pa tama. Okay? Yung edad na yan, ay hindi pa edad para makipagrelasyon. Edad yan para maghanda sa future. Edad yan para mag-aral, para mag-train ng magulang. Hindi ka pa dapat magpakabala sa relasyon, sa romance. Amen? Right.
pag-ibig mo kung kanino. Listen, seek ye Matthew 6:33. Ito, okay, si Kristo muna ang ibigin mo at magulang mo bago umibig ng iba. Amen? Ano ba? Hindi pa mature. Tama? Hindi pa mature. Wala pang self-control. Ano ba ito mabago? Tama? Kinuwento ko sa kanila mo. Alam na 12, 13, 14, may anak ng dalawa. Nakikinig ka sa akin? Aba. Pagka-graduate ng high school, bumana. Hindi ba? Ba hindi pa tapos? Walang kalusan. Ano gusto na? Ngayon, sino ang magsasalita sa inyo? Not always be done. Yes, ang tingin mo. Bakit ito sinasabi? Ang dahilan? What is the greatest needs of our day? Pakilakas. Says to be protected. Now, ito ka sa Calvary to be protected. Paano mo protect natin? Mapaalalahanan kayo. Maging ayos ang ating buhay. Okay? Dahil ito mo yun. Nakinig ito sa atin naman.